Hello kaplantita! Kamusta kayo? So ngayong araw may bago na naman tayong dendro varieties additional sa mga collection natin. Addiction kumbaga. At least 'di ba sa plants ka lang naa-addict. So meron tayong kulay white, purple at saka yung maroon. Bali yung white guys is picked by my husband. Tapos yung sa maroon is sa akin lang yan mismo. Eto naman, kung hindi ako nagkakamali is parang pensoda yata yung tawag dyan, yung kulay dilaw. Bali sa orange app ko siya guys na check out. Yung sa GBO, so legit naman siya. Isang puno lang yan. I mean, isang ano lang siya, isang lalagyan. Tapos nung pagdating sa akin na medyo nakaka-survive na siya or stable na siya, so hinati ko siya sa dalawa para naman unti-unting dumami yung ano natin, yung varieties natin. Tapos yan, sa online ko din nabili yan. Yung mga ganyang variety guys, konti lang talaga siyang magbigay ng bulaklak. Tig 4 to 5 pieces lang yata. At saka may bago na din siyang keikis. Ayan yung mga ordinary ko lang na orchids. May mga spikes na din. Yun, tignan nyo. Akala ko nga nung summer hindi na yan magsusurvive kasi ang hirap ng tubig dun sa amin sa bukid. Tapos minsan lang din akong umuwi, so hindi ko siya masyadong naaalagaan kasi yung mother ko is may edad na din. So hindi ko siya pinapaakyat doon sa taas kasi sa taas yan nakalagay yung mga orchids ko. Sa taas na part. Medyo hillside siya guys, so hindi ko hinayaan yung mother ko na pumunta doon kasi baka madula siya. Alam niyo na, wala namang ibang nag-aalaga sa kanya. So nabibinyagan ko yan kapag umuwi ako ng bahay kasi nga may work ako tapos in-laws ko ako nakatira. So every 2 or 3 days umuwi ako doon tapos kapag rest day ko is doon din ako sa bahay. Kasi alam niyo yung feeling guys na yung worries mo kapag hindi niyo nabibinyagan yung mga flowers. Feel ko yun talaga kapag napapabayaan yung mga bulaklak. Yung isang yan, nung summer, naubos na talaga yung dahon. Tignan nyo, wala ng mga dahon yung iba. Pero nung nag-start na nung rainy season, ay nako, nagsulputan yung mga kikis niya. Meron sa puno, nagsiugatan, yan, ang daming ugat. Mas maganda talaga guys, sa driftwood nakalagay, no? Kasi mas parang nakakakapit siya, nakakakuha siya ng mga nutrients. Ganun, ayan. Yan, tignan nyo, sobrang ganda. Ang dami talaga niyang kikis nung simula nung umulan. Nagsitubuan silang lahat. Tignan nyo na lang, guys. Yan, yung ugat, diba? Nakikita nyo. Tignan niyo yung ugat guys, ang dami. Yung ugat ng bagong kikis. Ayan, nung una kasi nasa pot yan, tapos nilipat ko dyan, nagsulputan yung mga kikis. Mas maganda talaga kapag sa driftwood siya nakalagay. Ano ba itong voice over ko? Nabubulol ako. Nagkakape kasi ako eh. Ayun, ang daming kikis. Excited akong lumaki pa sila tapos magkaroon ng spikes. Yun, nagsusulputan. Ang ganda, diba? Alam niyo, minsan pinapagalitan ako ng asawa ko kasi sabi niya, imbis na bloom yung mga orchids, namamatay na lang kasi parang ako mismo yung nakakapagbigay ng stress sa kanila. Kasi nga from time to time, chine-check mo. So, parang proven ko nga kapag pinabayaan mo lang yung orchids or yung mga plants, nag-thrive sila on their own. Kesa lagi mo silang chine-check, parang nasi-stress din sila sa'yo, from time to time, ililipat, ganun. So ako, simula nung na-notice ko na ganun, pinabayaan ko na lang sila, tapos nagugulat na lang ako, at saka happy ako kapag nakikita ko silang ang daming ugat, ang daming kikis, ang daming bulaklak. So, share ko na pala guys yung isa sa mga ginagamit ko pampabulaklak, yung Thornton. Yan yung 3 bago kong bili. Nagulat ako guys nung umuwi ako. Siguro mga 3 days after ko nabili. Tapos nilipat ko siya sa driftwood. Nagulat ako pag uwi ko guys. Bali. Akala ko nga ano lang siya dahil sa hangin. Pero nung tinignan ko,
Nagka-root rot siya, guys. Tingnan nyo. Sayang, sobrang sayang. Ako pa naman yung pumili niyan. Yung dalawang kulay sa asawa ko, tapos yung parang maroon na yun is ako mismo yung pumili. Siguro, upon transit, is nagka-root rot na siya. Kasi nung dumating siya sa akin is, ano na siya sobrang basa yung bunot. Ano ba yun? Yung bunot, yung pinaglalagyan. Basang-basa. Siguro hindi niya kinaya. Kaya, ayan, kinuha ko na lang yung bulaklak tapos binigay ko sa mother-in-law ko. Kasi humihingi siya ng bulaklak, nilalagay sa altar. Sayang. Ni-rescue ko pa yan pero hindi ko alam kung nabuhay ba yun kasi iniwan ko lang siya doon sa may kusina namin para at least baka tumubo pa yung pinakadulo niya na hindi pa na sasakupan ng pagkarutrat. Yung puti sa asawa ko yan, siya yung pumili at saka yung violet. Nahilig kasi talaga siya sa kulay puti na orchids. Yung pinsoda, kinuha ko na lahat yung bulaklak na naka-bloom na lahat para hindi masayang kasi namamatay na lang din naman siya. Nagsisipaglaglagan lang din naman siya kapag nababasa ng ulan. So, para sabi ko, ma-forced siya na magkaroon ng bagong kikis at bagong spikes. Kaya kinuha ko na yung mga naka-bloom na lahat. Tapos iniwan ko lang yung mga hindi pa fully bloomed lahat na mga spikes niya. Guys, kung may mali man ako sa pag-aalaga ng mga orchids, please paki-comment naman, paki-correct na lang ako. Salamat! Ayan na yung iba kong mga bulaklak, yung mga bromeliads, yung butterfly, tapos yung sensation, di ko alam yung tawag dyan sa iba, basta random lang yan guys, kasi wala na talaga akong oras. Tapos yan yung ano ang tawag dyan, nakalimutan ko. Paki-comment nga yung yung mga identity guys, kasi minsan na talaga ako umuwi ng bahay. Yung Vietnam rose, gandang-ganda talaga ako dyan guys. Tapos yung sa mga portulaca, ayan, yung orange tsaka yellow na single lang. Bumili na naman ako ng bagong variety ng rose. So guys, kung mahilig kayo sa mga bulaklak at tulad ko, paki-comment naman at saka paki-subscribe na rin para makapag-share pa ako ng iba ko pang mga experiences at makapagtanong ako ng iba ko pang mga problems pagdating sa bulaklak. Thank you!